Nasa linya natin mga kapuso si Ombudsman Samuel Martires. Ombudsman, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DCWG-TV. Magandang umaga po, Justice. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga, Joel, at sa inyong mga tagapakinig. I understand meron po kayong announcement na gagawin, Ombudsman. Meron na pong decision. May decision na ba ang Ombudsman doon sa issue po ng Bohol, Chocolate Hills? Well, kahapon, nagsimula ng lumakad yung aming mga investigador. Isa ay pumunta sa opisina ng Regional Executive Director sa Cebu. Yung iba naman, tatlo ay pumunta ng Bohol, pumunta sa Sagbayan, at nagkakalap kami ng mga dokumento. Harinawa, ngayong araw na ito may bigay sa amin ng listahan ng mga members ng PAMBI, yung mga tao nag-issue ng business permit, nag-issue ng building permit. Makikita namin sa araw na ito. Okay. Sandali, Justice, ano lang kami? Mag-flash report lang kami. Sige. Super Radio DCWB Flash Report! Formal na po, naglunsad po ng investigasyon ang Office of the Ombudsman dito po sa issue ng Chocolate Hills. At meron pa yatang maidadagdag dito, Justice, dahil si Senator Raffy Tulfo binanggit na pati daw ang Mount Apo ay meron na rin pong mga structures po doon. Protected area din daw po yun, Ombudsman. Ibig na sabihin nun, hindi lang maglilimitahan doon sa resorts, Captain's Peak Resort ang investigasyon, Justice. Dito muna tayo, isa-isa lang muna natin mga problema. Full hands. Sorry. So Chocolate Hills muna tayo. Kailan nyo nakikita, Ombudsman, na makakakuha kayo ng initial report, no, dun sa inilunsad po ninyong investigasyon? Ngayong araw na ito ay magkakaroon kami ng initial report, documents na makakalap namin. Hopefully yung case build-up namin ay matapos ng immediately after the Lenten season at kami makapagsimula ng preliminary investigation kaagad. Okay, pero ang magiging center ng Ombudsman dito ay siyempre sa panig ng PAMBI kasi sila yung nagbigay. Tsaka local government po and DNR, Ombudsman? Mayroon kami ideya kung sino mga dapat managot dito pero siyempre kailangan namin magkalap ng ebidensya laban sa kanila. Dahil kung wala naman, hindi natin alam sino dapat sisihin sa mga ito. Siguro naman ang paghakot ng simento papunta sa papunta sa kabundukan ay hindi lingid sa mga dinadaan ng barangay. Yes. So, imposible ito dahil sabi nga may kasabihan nga sa probinsya sa amin sa maliit na bayan sa Samar, pag ikaw ay may ginawa sa dulo ng bayan, agad alingasaw yun sa kabilang dulo ng bayan. Ganyan sa probinsya Ganyan sa probinsya, malakas ang ihip ng hangin. Totoo, dala ang salita at kwento. Dahil sa lakas ng ihip ng hangin, pagkatapos itong Chocolate Hills, may gagawin din kaming mga team sa Mindanao para imbestigahan naman itong Mount Apo para makita natin gaano kalakas ang hangin sa Mount Apo at gaano kalamig doon. Ombudsman, kasi dito sa Chocolate Hills, hindi lang nag-iisa yung Captain's Peak Nandun yung Sagbayan Peak at saka po yung Budagta. Meron na itayo din struktura. Dahil iisang lugar naman sila sa Chocolate Hills, madadamay na rin po yung investigasyon doon para matingnan kung ano yung pananagutan ng PAMBI at local governments. Siyempre, tatlo pala yun. Hindi lang isa to tatlo. So, we will expand our investigation, hindi lang doon sa Captain's Peak na yun, o kung anong tawag doon. Pero hanggang nandun sa dalawa. Yung isa nga doon sa aerial survey na binigay sa akin, talagang hindi mo mapapansin kung nasa taas ka kasi ang kulay din ng damo. O ng mga struktura. So, although hindi mo maitatago yung swimming pool. So, ito yung pupuntahan ng aming mga tao sa kabundukan ng Chocolate Hills. Ano po ang possible liability dito, Ombudsman? Anong mga possible loss ang nalabag? Ayun ang hindi ko masyadong alam kung anong possible loss na nalabag. Pero sa isang pag-iisip ng isang tulad ko na hindi ko pa nakikita yung mga batas, protected area to. So, ibig sabihin, kung protected area, limitado ang pag-introduce ng structures, lalo na yung mga
vertical o horizontal structures dahil makakasira ito ng kalikasan. So kahit ito yung mga pribadong may mga pribadong may-ari sa mga lupain na ito, ay limitado ang iyong paggamit ng iyong struktura. Kasi kahit naman dito sa atin sa syudad, hindi naman natin pwedeng yung tinatawag na the right, yung karapatan ng kapitbahay mo, right to view, yung mga ganun ba? Opo. Hindi mo pwedeng harangan. So ganun din siguro, ganun din sa mga protected area. Siguro common sense will dictate na mayroon mga karapatang batas na inano rito ang ating pamahalaan mula noong 1998 na ma-declare ito na protected area. Yung pong may-ari ng resort. Sige. Ano po ang pananagutan nila? Paano sila madadamay sa investigasyon ng ombudsman? Considering na private entity ito. entities sila. May kasabihan tayo sa batas, di ba? Hindi ka malayang gumamit ng iyong tawag dito, ng iyong property na makakasakit sa iyong kapwa. Di ba? May limitasyon eh. So, administratibo, mayroong nakikita kaming liability. Sa puntos ng kriminal, mayroon din kami nakikita na paglabag. So kung mayroon, damay din na may-ari ng mga strukturang ito. Magiging co-accused, kumbaga. Okay, pero initially, Ombudsman, tingin ko rito parang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasi. Hindi dapat nabigyan ng permit, pero nabigyan ng permit. Totoo. So ang PAMBI ay merong malaking pananagutan dyan. Malaking sakit ng ulo talaga ito on the part of the ENR. Malaking sakit ng ulo ito sa mga miyembro ng PAMBI. Malaki kasi ang composition ng PAMBI. Opo. At the PAMBI is headed by the Regional Executive Director. So, mayroon pa silang tinatawag na Protected Area Supervisor, yung PASO. So, anong ginagawa ng PASO nung itong tatlong improvements na ito ay ginagawa? O kumbaga, at saka sinasabi po doon sa guidelines ang nakalagay kailangan kumuha sila ng tawag nito ECC, Environmental Compliance Certificate, pero hanggang matapos pala yung kabuuan ng resort at mag-operate, wala pa ring ECC. So ibig sabihin, hindi nabantayan ba ng PAMBI ang yung kabuuan po ng project hanggang matapos ito? Kasi hindi na sila nag-follow up kung may ECC ba o wala. Yan na makikita natin, Weng, kung nag-follow up ang PAMBI o na nakatulog ang PAMBI kasi nagkaroon tayo ng pandemic. Pero sabi ko nga, sa probinsya, sa maliit na bayan, tulad ng bayan ko sa Samar, kung mga 1 o 2 square kilometers lang ang radius ng bayan mo, sabi ko nga, pag magginawa kang alingas nga sa dulo ng bayan, marinig sa kabilang dulo ng bayan. Pag tunog ng batingaw o ng kampana sa simbahan, marinig yan sa buong kabayanan. Totoo yan, so, Justice. Walang naitatago sa probinsya. Alright. I don't think Zagbayan is an exception to that. Okay. Siguro kung may initial report na Ombudsman, okay lang bang maiparating din sa amin at mailathala natin sa taong bayan kung ano ang initial report ng Ombudsman dito sa isyong ito? Dapat talaga malaman ito ng taong bayan, mga nangyayari, yung kalapastakan na ginagawa sa ating kalikasan. Sige, Good abangan luck namin po, yung mga Ombudsman, sa development. investigation. Ingat ka. Thank you. Ombudsman, thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. Good morning, Good morning, sir. Thank you. Good morning. Ombudsman Samuel Martires, mga kapuso,